Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, kung sakaling natutulog kayo sa pansitan, lumipad na po ang stock ng ABS-CBN. Dapat ba tayong sumakay dyan? Turnaround story na ba to, Kuya John? Welcome back. Ayan, parang tumaas yata yung presyo ng ABS stock, no? Okay, kasi kung mapapansin natin, parang bumagsak po ito as low as 2 pesos per share or 3 pesos per share. And ngayon, nasa 540 na. Parang lumilipad na po ito, no? Pasok na ba tayo dito, Kuya John? Ano ba nangyayari? Maganda ba to, no? Ayan. Kasi kung titingnan din po natin sa past, no, ang dividends na pinamimigay nito halos piso, no? Kung tutuusin mo, kung dos mo to na benta. At bumalik-balik ito sa sigla na piso per share ang kanyang dividends, no? Okay. Ang laki no? Anyways, ang tanong po kasi, no, bakit tumaas from 2 to 3 pesos, bakit naging 5 pesos na po? Mukha po kasi naapektuhan po ito ng pagpasok po ng anak po ng ating Senator Loren Legarda po, no? Na bumili po ng pagkarami-rami po yatang shares sa ABS-CBN, no? At umabot na po yata ng 8.5%, no, ang kanyang ownership ng ABS-CBN, no? Parang namili ng shopping galore, ano, sa balita ng bilyonaryo, no? Ayan. Sunod-sunod po ito yung balita sa bilyonaryo, no? Ayan, ABS-CBN prices paving the way for potential equity funding for Lopez family's aiding media unit. Ayan. And value investing daw po ito, no? Kasi listed bought ABS at 2 to 3 pesos, no? Ayan. Kasi kung titingnan po natin, sabi po sa article ng bilyonaryo, be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Kasi nag-dump, no, yung mga malalaking capital po yata, no, malalaking mga institutional investor, parang dinamp po yata siguro si ABS-CBN at sinamantala niya na bumagsak ang presyo at namili siya ng maraming shares ng ABS-CBN. And in the past, kung tutusin po ninyo, no, nung heyday nung kalakasan ni ABS-CBN, as high as 63 pesos per share po ito. Ganon po talaga kalungkot at kasalimuot ang stock market. Imagine from 63, babagsak ka ng 2 pesos. Sino po ba makakapag-isip na mangyayari po yan, no? Sa isang country na katulad po natin, ang mga stocks po sa atin, mga management po sa atin are very conservative po. Sa Pilipinas, very conservative po ang mga companies po na listed sa atin, and yet bumagsak as low as 2 peso. So ingat po talaga sa mga baguhan po dyan sa stock market. Ingat po tayong lahat. Ayan, Capital was so desperate to get out. It sold 96% of the shares at 2 each. Its lowest since ABS-CBN Holdings listed 9 years ago. Foreign ownership in ABS PDR shrunk to 21% from 60% after Capital's departure. Ayan na nga po ang nangyari, no? Pero ang tanong pa rin po ng bayan, dapat ba natin po pasukin po, no, ang trend po na to na umaangat, no? Okay, tingnan natin ang fundamentals. Tandaan po natin ang market cap po nito is almost 4 billion na po ngayon. Market cap po niya, no? At kung titingnan po natin, no, yung equity po nito, mataas-taas pa rin po, no, 4 billion, and dito po nasa 13 billion pa po dito sa MSN Money, no, as of 2023 po, nasa 13 billion pa rin po ang equity. So kung titingnan po natin, no, ayan ang equity, pero dito po ayun, 13 billion nga po ang equity. So mukhang mura po, no, kung price to book po ang titingnan po natin, mukhang it is trading much below the book value. So mukhang mura. Mukha lang. Okay, no? Kasi kung titignan po natin, ang kanyang earnings ay pasama po ng pasama ang kanyang earnings. Pataas ng pataas ang gastos. Bakit yung gumagastos pa? Bakit marami pa tong gastos? Wala naman sila sa air na, ano? Hindi ko rin po alam eh. Anyways, siguro may mga shows pa rin sila at may mga kontratang pinasusweldo na. I don't know. Hindi ko talaga binasa extensively ang annual report ng ABS-CBN dahil wala naman po akong pangarap na bilhin po ito. Ayan. Alright. Kita niyo po, no, ang per share, no, earnings per loss nila ng 2022 is almost 3 pesos ang lugi po nila. And then 2023, 11 pesos per share. Ang lugi po nila, palaki ng palaki ang losses. Lumalaki po ang losses at ang laki-laki ng liabilities. Ayan, 43 billion ang liabilities mo. Ang equity mo ay nasa 13 billion lang po. At tingnan natin yung ratio na sa kanilang mga annual reports, no? Ang current ratio nila ay medyo masama at sumasama from 0.8 naging 0.41. Of course, ang gusto natin
1 and above, no? Debt to equity, sabi nga po natin, mataas-taas, madami-dami ang utang po nito at 1.7 for a company na walang kinikita. Kaya nga po ang interest coverage po nila, yung ability na mabayaran po nila ang kanilang utang from their earnings, from their EBIT, no? Ay negative. Wala silang capacity na bayaran ang interest ng kanilang mga utang. So this is not a very good condition, no? Not a very good condition, no? So, para lang po sa akin guys, no, wag po magpapasilaw sa chart pattern. Baka po tayo maipit po dyan, no? The fundamentals ay hindi pa rin po nagbabago. Wala po tayong nagiging makitang sign na nagbabago po ito, no? Of course, kapag dire-diretso po tumaas ang stock price po nito, maaari po kasi silang maglabas ng more shares po sa market, mag-raise po ng capital at a higher valuation para makabawi-bawi po sila. Of course, pwede po mangyari po yun, no? Pero para lang po sa akin, hindi po ako magpapasilaw dito at hindi po ako magbe-bet for a company na hindi kumikita, no? Kasi ang dami-dami po murang company po ngayon na kumikita. Tapos increasing yung lahat. O konti ang utang, very healthy, wala masyadong utang, nagbibigay pa ng dividends. So bakit natin pag-aaksayahan ng panahon po ang ganitong bagay just because tumataas po ang kanilang chart, ang pattern ng kanilang price sa market. Ipaubayan na lang po natin ito sa mga magagaling po sa chart, sa kanila na lang po ito. Pero para po sa ating mga value investor ay tumingin na lang po tayo sa iba, no? Wag na po mangarap ng sakit ng ulo. Also, hindi po ako bearish sa TV station, no? Kahit po makapag-raise pa po ito ng capital, gumawa ng maraming show and whatsoever, para lang po sa akin, hindi po ako bullish, no? Sa mga TV station. Kasi kahit GMA7, wala po ako. Alam ko po, marami sa inyo, love na love ang GMA7. Pero hindi po ako bullish talaga sa mga TV station, no? At sa tingin ko po kasi ang pera ay papalayo sa TV station papunta sa social media. Para lang naman po sa akin. Yung GMA7, walang utang, kumikita, may dividend, and yet wala po ako niyan. Kaya lalong-lalo na ABS-CBN, lalong-lalong hindi ko po papangaraping makabili po niya. Alright, at yun lang po ang kwentuhan po natin ngayon. Sana may napulot po kayo. Opinion ko lang po lahat ito. Bahala po kayo. Pwede po kayong kumita sa ABS-CBN. Kung sa tingin nyo gusto ninyo siya, sige po, go ahead. Go ahead. Hindi po ito financial advice, no? Ito po ay kwento-kwentuhan lang po natin for entertainment only. Basahin nyo na lang po ang mga disclaimer. Like, subscribe, share, hit notification bell. Kwentuhan po tayo sa baba. God bless you all. Happy investing. Bye-bye.